Hindi na bago sa mundo ng boxing ang mga matitinding banat at maanghang na salita sa pagitan ng mga boksingerong Pilipino, lalo na kung may kasaysayan na tensyon sa pagitan nila. Isa sa mga pinakamainit na alitan sa kasaysayan ng boxing sa Pilipinas ay hindi matutuloy na laban ni Nonito Donaire Jr. at ni John Riel Casimero. Sa kabila ng pagiging parehong Pinoy at World Champions noon, nauwi sa matinding personalan ang kanilang relasyon. Nitong mga nakarang buwan, muling uminit ang usapin ng magsalita si Donaire sa isang panayam at tinawag si Casimero at ang kanyang kampo na bunch of idiots. Ayon kay Donaire, hindi raw siya kailanman magpapababa sa antas ang asa na ipinakita ni Casimero at ng kanyang grupo. Ang kanyang tinutukoy ay ang mga pang-iinsultong ibinabato sa kanya at sa kanyang asawa na si Rachel Donaire na isang tumatayong manager at trainer rin niya. Mula nung hindi natuloy ang kanilang laban noong 2021 dahil sa issue ng medical test at mga bastos ng mga pahayag mula sa kampo ni Casimero, bumaba na raw ang respeto ni Donaire sa dating kapwa world champion. Sa kanyang matapang na pananalita, sinabi ni Donaire na hindi siya natatakot kay Casimero kundi naiinis siya sa kawalang profesionalismo nito. Kahit hindi na rin daw siya interesado pang makalaban nito sa inaharap kahit na gusto ng maraming mga boxing fans. Sa gitna ng mga paratang at galit, ipinaliwanag din ni Donaire na ang kanyang pagtawag kay Casimero bilang bahagi ng bunch of idiots ay hindi lamang dahil sa mga insulto kundi dahil sa maling asal na hindi raw nararapat sa isang dating Pilipinong world champion na tinitingala ng kabataan. Para sa kanya, malaga ang dignidad at respeto, lalo na kung ang isang atleta ay may plataforma at impluwensya sa publiko. Sa kabila ng galit, nanindigan si Donaire na hindi siya magpapakababa sa estilo ng pananalita ng kanyang dating karibal at mas piliin pa rin ang respeto sa sarili at sa pamilya kaysa sa laban na puno ng drama at kabastusan. Sa kabuuan mga kwento, ang naging pahayag ni Donaire ay hindi lamang simpleng insulto kundi isang deklarasyon ng pagkadismaya. Ang salitang bunch of idiots ay nagsisilbing matapang na babala na kahit magkaiba man ang opinyon at pinanggagalingan, dapat ay may limitasyon pa rin ang asal na isang tunay na mandirigma. Ganun pa man, sinupal pa ito ng Quadroalas It's My Boy na Facebook page at sinabing, ito yung sinabi mo Junjun na patunayan ko raw siya, pang-sampu ka naman pala. Ang tinutukoy dito mga kwento ay ang Philippine Pound for Pound Rankings na kung saan naghahari si Casimero habang itong si Donaire naman ay nasa rank 10. At hindi lang yan, dahil sinabi pa dito ng ibig nga ba ni Junjun na bababa sa level niya at sinabi pang ang tumalo ni Donaire ay tinalo ni Casimero. Ang tinutukoy dito ay itong si Guillermo Rigundo at sa lahat ng mga laban niya ay siya raw ang palaging main event. Samantala, naniniwala naman si Marquez na ang kanyang dating mortal na kaaway na si Pacman ay ang mananalo kontra yan kay Mario Barrios na taglay pa rin ni Manny Pacquiao. Ang bilis at lakas at higit sa lahat ay ang pagiging veterano ni Pacman. Dahil ang karanasan ni Pacman raw ang maghatid raw sa kanya sa tagumpay sa paparating na digmaan. Si Pacquiao nga raw sa ngayon ang magiging Pacquiao is the new world champion. Mga kakwento, maingat ang Team Pacman at ang training ay hindi nila pinasubrahan. Ayaw nila mangyari na ng noon sa laban ni Pacman kontra yan kay Yordenis Ugas. Nagkaroon siya ng pulikat sa laban. Umamin si Pacman na nadali raw sa masay ang kanyang katawan bago hinarap si Ugas sa digmaan. Sa ngayon ay nasa Las Vegas na si Pacman. Light training na lang para sa paparating na laban. July 20 linggo, Pinas time na yan. Kaya huwag natin kalimutan si Pacman na siya'y ating suportahan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Mario Rivera, kay kakwentong Rodel Castillo Vlog, kay kakwentong Ildefonso Elizaga, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan at abangan na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.